Kuha tayo ng update mula sa Zamboanga, mula mismo kay Mayor. Kay Mayor Kaimer Adan Olaso ng Zamboanga City. Mayor, buenos dias, tama ba? Buenos dias con todos. Mayor, magandang umaga. Sika Jerry at sika Tunying po ito. Yes, magandang umaga po ka Jerry Cantoning. Buenos días también con ustedes. Opo, napaka pambihira naman itong pagkakataon. Sana na-interview namin kayo sa mas magandang rason. Ano po, Mayor? Pero nakikiramay po kami sa Zamboanga City. Opo, nalulungkot po ako sa nangyari sa Zamboanga. Pero we could not blame both sa nangyari kasi siguro dala na rin to sa panahon ngayon. It's our generation that alam mo, most likely some of them are copying a different culture, nakikita sa TV, Facebook. Kaya nga sabi ko, mas maganda pa rin yung talagang may yung mga kabataan ngayon, mga limitations, hindi lahat open sa kanila. Tama yun. Tsaka yung tutok, pagtutok ho ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero Mayor, iba-iba ho kasi lumalabas sa mga impormasyon ngayon. Unahin lang natin para lang ma-clarify. Kasi may mga sinasabing may mga napatay ding gwardiya, tandaming sugatan ng mga estudyante. Ano po ba ang totoo na mga impormasyong nakuha ninyo? Wala pong namatay na gwardiya. Balikan ito po. Ang namatay po, yung dalawang estudyante. Yung isa, yung bumaril. Diba? So, napatay niya yung isa. And then, yung isa naman, yung mismong bumaril, siya, nagpakamatay din po siya. Okay. So, may nasugatan na estudyante at medyo meron yung parang nahirapan huminga dahil siguro sa kaba at takot. Kasi first time naman nangyari. Oo naman. Opo. Ever since wala nangyari ganun sa di ba? So sa loob mismo sa paralan, although previous year as far as I recall, way back 1995 may nangyari rin shooting incidents sa mga city sa school din, pero sa labas, hindi sa loob. Pero ito ngayon sa loob, this is very first time na nangyari sa Zamboanga City. I never expect those things to happen in my birthplace kasi I want things to be in order. Alam niyo po, I keep on promoting tourism for Zamboanga City because I want people to remove all those negative thinking for Zamboanga. Gusto ko na maging positive ulit. Tama. Totoo yan. Yan ang kailangan yan. Yeah, nangyari po yung hindi maganda. Although it won't affect the tourism kasi nasa school naman din po yan talaga. And sabi ko nga, let us hope and pray that the school would do all possible means to investigate this matter along with their security. But the local government as well, under my leadership, imbestigahan din namin yung school. Why it happens? We cannot tolerate such things to happen in Zamboanga. Mayor, pasensya na, kailangan ko itanong, paano ho ba sinakta nung gunman, yung sarili niya? Paano siya nagpakamatay? Hindi po natin nakita yung clear video, but then tinutukan niya yung baril sa sarili niya. Nung tinutukan niya, pinutukan niya sarili niya. Nakita naman po natin na nung tinututukan niya yung baril niya sa sarili niya, and siya rin nawalang buhay. Kasi, right, and then talaga, nung pagbaril niya sa mga sa mga schoolmates niya doon, siguro, yun na talaga rin yung pinakaplano niya Di rin natin alam yung pinag-isipan niya kasi may mga post na kumalat rin sa social medias na may plan earlier, but we're still verifying on that. Not unless we'll have the final answer for the investigation. But then sabi ko nga, napakaganda kasi siya mismo nung habang bumabaril siya, nakita natin mayroon pa siya, may video camera pa siya. Can you imagine, di ba? Parang ang nasa isang isang game, isang very violent game yung napanood ho natin. Pero parang POV niya, no? Parang point of view niya. So
yung gunman mismo, yung bata, siya mismo nung huli nagbaril sa sarili niya, may nabaril siyang isa, may sa nasugatan sa pamamaril, isa lang 'yon na Mayor? Isa lang ang lang nasugatan. po, yung nasugatan, isa lang. Kumusta na po ngayon And yung nasugatan? security guard na sinasabi nyo, ano yun, sa simulation yun, kasi may CIMEC silang ginawa. Beforehand, may simulation deal silang ginawa. So doon nangyari yun. But then, nakakaano nga kasi may simulation deal pa na nangyari. And then after the simulation drill, after Nangyari so many days, ito yung nangyari ito. Pero hindi po totoo may namatay na security guard, wala po nangyari yun. Yun lang po yung isa natamaan sa likod. So far, okay naman, under observation na siya sa hospital. But wala na siya sa critical risk, okay na po. Paano po nakapasok yung baril? Wala ho bang, hindi ba may security guard naman sa labas, tapos may nag-check naman. Paano daw po nakapasok yung baril? Nakapasok yung baril, dinaan niya sa ibang lugar. Meron sa CCTV po eh. Hindi niya dinala sa pinadaan sa main door. So, being a student of the school, kung baga sabihin nga natin, you know each and every corners and corridors of your school. Diba, alam mo, minsan mas magaling ka pa sa security guard kasi although may security guard ka, kapag bago yung security guard, anong alam mo sa loob ng school, diba? Kaya nga eh. So, dyan sila lumaki. Alam nila kung saan pwede nilang ilulusot. Kumbaga, bahay mo yan eh. Opo. Mayor, kilala niyo yung mga magulang nitong nung suspect o nung batang naging victim din, tsaka yung isang nabaril niya? Opo, we know their family. I know them. Taga-Sambuanga rin sila. Local talaga namin. And yung bumaril is from Holosulu. Also a member of the custom police Yung custom tatay. siya. Oo. Yeah, I know him. I know kasi nakita ko ata siya dati nung nag-courtesy call yung custom director with me. Kasama siya. So yun po. Yung naging isang po, yung nabaril niya ay from a prominent family din ba, from government yung parents? From a prominent family, mga businessman po Businessman, sila. oo. Tutusin yung lolo ng bata, kaibigan namin, family friend din namin. Ganun po. Opo. So, yun. Kaklase po niya talaga. Kaklase sa father, kaibigan ko rin. Kaklase po siya nung nung gunman? Parang Hindi magkaiba ng po grade kasi yung gunman is grade 7. Grade If I'm 7. not mistaken. Tapos yung yung namatay po na yung binaril is Grade 10. 10. Ayun. So, magkaibang level po. Pero Kasi galing po siya ang intention niya is tirahin niya yung teacher nila eh. teacher, So, ang teacher ho ang Opo. target. Opo, teacher, parang medyo medyo dismayado sa grado niya. No, I don't know what will happen. Kasi matalino tong bata na to eh. Honor student to. So ang information ninyo, Mayor, ang nakuha ninyong Yes. information, ang target talaga hindi yung namatay na estudyante, kundi yung teacher. Yung teacher. So medyo naging obsessed na rin siya. Hindi niya na yung teacher. Wala doon nung So yun, pagdating niya. di ba nung unang putok niya, parang nag-misfire. So nung hindi tumama yung hindi napuruan yung teacher. So lumapit siya sa lumipas siya sa ibang room. 'Di ba? Lumabas siya doon, then lumipas sa ibang room. Nung pagputok niya, kasi dalawang baril ang dala niya eh. Pagputok niya, hindi gumagana yung isang baril, saka siya bumunot ng another 9mm. So yung teacher pala, yung unang target niya, andon, hindi lang niya tinamaan. Nag-misfire. Andon, hindi Misfire. tinamaan. Kasi yun talagang unang punteriya niya eh. Oo. Kasi kung may target ka talaga na teacher, yun talagang teacher na ayaw mo tirahin mo. Hindi lang sino-sino, di ba? Pero But siyempre, nung nangyari, siguro sa isip niya na medyo parang wala na, nandito na to. Binanatan niya na pati yung mga iba. so yung at least meron kayong isang na-establish diyan na may problema siya sa grade na binigay ng teacher? Yes, parang ganun, hindi siya masaya sa grado niya. So some sort na parang kinantsawan siya ng kaklase
Alam mo, sa school, ganun talaga eh. Oh, dapat ikaw yung first honor, bakit hindi ko naging first honor, bakit ako? Some sort like that. So maraming angle, sir eh. May lumalabas na ganun. Pero sa anggulo ng may nambubuli sa kanya, meron ho bang ganon? May na ito'y bullying? Meron ho bang ganong information? Hindi naman bullying kasi kapag bully talaga, yung sinasaktan ka, di ba? Pero yung mga nangangantsaw lang yun eh, that is part and normal sa atin yung nangangantsaw bilang isang kaibigan. I don't think so na bully talaga yun on my part, no? Kasi yung bully, yung tulad nangyayari sa amin dati na binubugbog kami, pinapahiya kami sa harap ng estudyante, no? Nangyari sa akin dati yun. But sa kanya wala naman nangyari na physical sa kanya. Sa kanya is basically all is kinakadyawan lang siguro. We cannot determine much well, not unless we can gather more evidences from his classmates. Kaya under investigation pa rin, nag-imbestiga pa rin po tayo. Opo. And we would like to know kung ano talaga nangyari. Kinumpirma na pala kinonfirm na pala ng customs na issue nila yung Firearm. yung isa, yung isa at yung isa naman ay personal pero lisensyado rin. Documented din yung Correct. Tama. Both of those are documented firearms, pero yung nga sinasabi ko, dapat lang sana sa mga parents, wag muna natin ipakita yung mga firearms sa mga anak natin. Mapapulis man tayo, mapasundalo, alagad ng batas. No, sinasabi ko lang kasi marami na talaga mga bata nakikita ko, even mga 10, 11, 12 years old, naghahawag na, joining competition sa mga baril. Hindi ko naman masama yun. That is right thing. Tinuturuan mo yung bata. But sabi ko, they are not yet in the right age to handle such thing. And tignan mo, yung itong bata na ito, napakagaling eh. Matalino bata. Matalino nung hinawakan niya yung baril, parang mga professional din eh. Praktisado rin. Diba? Kahit ako, may training din. kahit ako siguro, hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi naman ako mahilig sa baril. I don't know how to operate that. Pero itong bata, nakikita ko napakaiba, napakahusay. Pati yung mga bata na nandoon, isip-isipin mo tutukan ka ng baril tapos nagpaputok. Napaka-traumatic nun kahit na hindi ka tinamaan o nandoon ka lang, no? So, ano po ang sitwasyon ngayon? Balita namin wala mo ng klase sa school? Wala po munang klase yung Ateneo because we're still investigating, and of course yung mga bata na trauma, we have to do counseling for them, no? Okay. And then I also suspend the class today for morning this passing of those two students, di ba? Sa buong Zamboanga na po yan. Buong Zamboanga na po. Sa buong Zamboanga. All level from kinder to college level. Suspended muna tayo. And we call on while suspension, sabi ko, all principal, directors, and presidents of universities and schools, kindly go on and recheck your security program, security planning. We have to study it back. Ayusin muna natin yan. So when we resume the classes after a day at least, we are prepared to get back to school. Okay, Mayor, maraming salamat po sa inyo. Thank you, muli Mayor. ang aming pakikiramay. Napakaganda niyang Zamboanga City. Ay, totoo. Napuntahan natin. Sana Tony, alam niyo po, sana hindi ganito yung interview natin. Sana interview natin like tourism kasi we're boosting tourism in Zamboanga. But then, nangyari to, I have to answer as a mayor, I have to answer to you. Frankly and heartily kung ano po talaga nangyari, because I don't wanna lie, I don't wanna cheat to everyone. Gusto ko malaman ng tao yung bawat katotohanan for Zamboanga City. Ano pangalan nung dyan? Ano pangalan nung isang Chinese school dyan? Nakumbida ako minsan dyan na mayor Zamboanga Chonghua High School. Chonghua High School. Oo, naging speaker pa ako dyan. Napakaganda ng lungsod ninyo. Sana po ay ang tatalino ng mga bata, even ito yung namatay na isa, matalino is representing the country. Ganun po? Sa mathematics, ang talino niyan is genius. Sayang, is pareho namang matalino for the country. Ganun po sila. Ganun po. Both of them are good materials for the country. Sayang.
Ay, Pero nako. nangyari Pride hindi of dapat Zamboanga nangyari. sana, no? What we Oo. can do now is let's pray for them and for their soul to rest in peace. At yung Opo. pamilya Yun nila, po yung ang pamilya nila. magagawa natin Oo. for their family. As a Napakabigat city niyan. mayor, nandito po ako. Opo. Umagapay sa kanila. Opo. And I'm always here to serve them. Mayor, marami pong salamat. Good morning po. Maraming salamat po. Good morning, Katonying. And Thank you. maraming salamat po, kompanyero ni Katonying. Thank you so Jerry po. much for Opo. calling. Salamat po. Thank you po. Jerry, God bless. Salamat. Si Mayor Kaimer Adan Olaso ng Zamboanga.